A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking ibabahagi mga kapatid ko mga Muslim, lalo sa mga bagong Muslim at saka mga hindi Muslim, para malaman din nila kung papaano ang mga Muslim na mayroong mga sakit, sila ba ay exempted sa pag-aayuno sa darating na Ramadan? Kasi malapit na naman ang Ramadan eh. Kaya kinakailangan maunawaan natin. So ang mga ulama o mga pantas ng Islam, sila ay nagkaisa. At ang sabi nila, kailanman ay hindi pinapahintulot sa taong may karamdaman na sirain ang kanyang ayuno o kanyang pag-aayuno o hindi siya mag-ayuno, maliban lamang kung ang kanyang karamdaman ay malubha o ang ayuno o pag-ayuno ay makakapinsala sa kanya. Sapagkat ang Islam kung ano lamang ang kakayanan, kung ano lamang ang kakayanan ng tao, yun lamang siya, hindi siya pinapahirapan. So mayroon mga kadahilanan na pagpapahintulot at hindi pag-aayuno sa taong may karamdaman. May mga kadahilanan dito, hindi ito basta. Kasi pag-aayuno ay kabilang ito sa 5 haligi ng Islam. Na isa man dito sa 5 haligi ng Islam ang iyong tinanggihan, hindi ka matatawag na Muslim, ikay makakalabas sa loob ng Islam. Una, ang pag-aayuno ay maaaring magpalubha sa kanyang karamdaman. Ito yung mga kondisyon, may mga kadahilanan. Pangalawa, matatagalan ang paghilom ng kanyang sugat o ang kanyang paggaling. At ang pangatlo, makakaranas ng matinding paghihirap. At sinabi ito ni Ibnu Qudamah na ipinapahintulot ang pagpapaliban ng pag-aayuno kapag ang sakit na kanyang nararamdaman ay maaaring makapinsala sa kanya at lalong lulubha o matatagalan ang kanyang paggaling. So ito yung pinagkuhanan ng mga batas ng itong hadith na ito sa Al-Mughni 403. So ang simpleng karamdaman ay hindi pinapahintulutan na ang pag-ayuno. Ang simpleng karamdaman ay hindi pinapahintulutan na hindi mag-ayuno o kanya itong tigilan ang pag-aayuno. Dahil sinabi mismo ni Ibnu Utaymin na ang sakit na hindi nakakaapekto sa isang nag-aayuno ay katulad ng simpleng sipon o sakit ng ulo o pananakit ng ngipin. Sa ganitong kalagayan ay hindi sila pinapahintulutan na sirain ang kanilang pag-aayuno. Mga kapatid kong lalo-lalo sa mga balik Islam, sa mga bagong Muslim pa lamang na hindi pa nakakaramdam ng pag-aayuno, alam ko na mahirap ito sa mga tulad natin ng mga bagong yakap sa Islam. Pero alhamdulillah, kapag nasayarayan mo naman, ito ay magiging napakasarap ng pakiramdam mo. So ganito, ang mga taong may karamdaman ay nahahati sa dalawa. Yung dalawa, nahahati sa dalawa ang mga taong mayroong karamdaman. Una, karamdamang may pag-asang gumaling. So may mga karamdaman na tayo ay may pag-asa pang gumaling, hindi panghabang buhay na ito na yung ano. So ang hukom dito, dapat hintayin ang kanilang paggaling muli, kanilang babayaran o papalitan ang mga araw na hindi nila napag-ayunuhan sa pamamagitan ng pag-aayuno at hindi sila magbibigay ng pidya. Na kung sakali ang kanilang sakit ay wala ng pag-asang gumaling at sila inabutan ng kamatayan, sa ganitong kalagayan sila ay walang pananagutan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ganitong kalagayan ay katulad din ng taong namatay na hindi pa inabutan ng buwan ng Ramadan. Pangalawa, dito yung karamdaman walang pag-asang gumaling. Yung mga sakit na matitindi na walang pag-asang gumaling. So ang hukom dito ay hindi sila obligadong mag-ayuno. Ngunit sila ay magpakain araw-araw ng isang taong mahirap. Ito yung tinatawag sa Arabic na pidya.
magpapakain ka ng isang tao, araw-araw ng isang taong mahirap. At ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ating ito'y mababasa sa Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 184. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sino man sa inyo ang may sakit o karamdaman o naglalakbay, ay bilangin ang mga takdang araw na hindi napag-ayunuhan at ito ay bayaran o papalitan sa mga darating na panahon. So dito, papalitan pala ang mga araw dapat na hindi mo napag-ayunuhan pagkatapos na ng Ramadan. At binanggit ito sa encyclopedia, encyclopedia na nagkaisa ang tatlong paaralan sa larangan ng fiqh, Hanafiya, Sa'fiya at Hanabila na malilipat sa pagbigay ng pidya na sa halip na mag-ayuno kapag hindi na makayanang palitan o bayaran ang hindi na pag-ayunuhan sanhi ng kahinaan, katandaan na walang kakayanang mag-ayuno at sa mga may karamdaman na wala ng pag-asang gumaling. So ito mga kapatid kong mga Muslim, mga hindi Muslim, dapat natin ito unawain sapagkat napakahalaga nito na ang kaalaman para hindi tayo nagkakasala sa mga bagay-bagay na hindi natin pinag-aaralan ng maigi. So ang Islam ay pinaluluwag ng Allah subhanahu wa ta'ala mga bagay-bagay na ating gawain patungkol sa pagsamba sapagkat alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao ay likas talaga na sila ay palasuway o reklamador. So maraming salamat mga kapatid. Naway dumating sa inyo ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at maabutan pa natin ang buwan ng Ramadan na ito sapagkat ito yung kagandahan isang Muslim, pinaghahandaan niya ang buwan na ito. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.